sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tumitingin sa panlabas na katangian ng isang tao. Mas binibigyan ito ng atensyon ang kabutihan ng kalooban ng kanyang minamahal. Ikaw, handa ka bang magmahal ng isang tao na may kapansanan? Dear Papa Dudut, walang tao ang hindi dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Kasi ang mga pagsubok daw ang nagpapatatag sa ating pananampalataya sa Poong May Kapal. Minsan nga lang, sa sobrang bigat ng mga pagsubok, hinihila na tayo nito pababa. Pero hindi dapat na maging dahilan yon para tayo ay sumuko. Hello po sa inyo, Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Trisha. 3 years old ako nang magkaroon ako ng polio. Hindi na ako naipagamot pa ng mga magulang ko dahil gipit din sila sa pera. Hanggang sa lumaki na nga akong habang ang kaliwang pa ako ay nananatiling maliit na lamang. Palagi tuloy akong may saklay para hindi ako gaanong mahirapan sa paglalakad. Naging tampulan din po ako ng tukso ng mga kalaro at kaklase ko. Pero palagi rin namang nandyan ang kapatid kong si Kuya Joey para ipagtanggol ako. Siya na rin ang naging kasama ko hanggang sa mamatay na mga magulang namin, Papa Dudut. Ang dami pala nitong dinalang pagkain ni Carlo. May kaldereta, menudo, adobong manok, pansit, tapos meron ding leche flan at ube dito. Kaya pala medyo mabigat talaga tong paper bag nang inabot niya sa akin kanina. Wika ko nang makapasok kami ni Kuya sa loob ng bahay. May binigay kasi sa akin na paper bag noon ang katrabaho niya na si Carlo. Magtataka ka pa ba? Dadamihan niya talaga ang pagkain na yan. Kasi alam niya na kasama kitang kakain ng mga yan. Nakangiting wika ng kapatid ko. Si Kuya Joey, naasar na naman ako kay Carlo. Napapailing na sabi ko. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko. Wika niya pa. Ano naman yung napapansin mo? Tanong ko. Na may gusto sa'yo yung tao. At alam ko na nararamdaman mo rin yun. Lalaki ako, Trisha. Alam ko yung mga ganong kalagayan at mga galawan niya. Saka umamin na rin siya sa akin na gusto kanya at gusto kanyang ligawan. Ang sabi ko naman sa kanya. Dahil matagal ko na siyang kaibigan, alam ko na mabait siya. At nasa iyo na lang kung bibigyan mo ng pagkakataon si Carlo na maipakita na seryoso siya sa nararamdaman niya, Trisha. Wika pa niya. Papa Dudut, may pagka-protective din talaga sa akin ng kapatid kong si Kuya Joey. Tagapagtanggol ko siya mula sa school o sa mga kapitbahay namin na nanunukso sa akin noong mga bata pa lamang kami nang dahil sa paa ko. Siya talaga ang nangaaway sa mga ito para tigilan ako. Naging protective din siya pagdating sa mga lalaki na gustong manligaw sa akin. Kaya nga nakapagtataka na pagkatapos niyang ipakilala sa akin si Carlo noon, na kanyang katrabaho ay panay na ang tukso niya sa aming dalawa. Ramdam ko naman, Papa Dudut, na may
espesyal na pagtingin sa akin si Carlo. Dahil madalas nga itong pumupunta sa bahay para magdala ng pagkain. O kaya ay hahanapin si Kuya Joey kahit alam nito na nasa trabaho. Dahil pareho silang security guard sa isang pawn shop sa bayan. Ang mangyayari tuloy ay papatuloyin ko siya sa loob ng bahay para doon na siya maghintay kay Kuya Joey. Tapos magkwekwentuhan na kami ng iba't ibang bagay na naging daan para mas makilala namin ang isa't isa. Hindi nga nagtagal ay naging magkarelasyon na rin kami ni Carlo Papadudut. Mahal, birthday pala ni Mama sa susunod na linggo. Isasama kita sa bahay para maipakilala na kita sa kanya ha? Wika pa ni Carlo. Ha? Pwede bang sa ibang araw na lang? Tanong ko. Mahal, matagal na kitang gustong ipakilala kay Mama. Ilang buwan na tayong magkarelasyon pero ni minsan. Hindi pa kita na dadala sa bahay para makilala mo siya. Saka matagal na rin kitang naikwento sa kanya. Matagal ka na rin niyang gustong makilala. Kaya pumayag ka nang isama kita sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Mabait si Mama at sigurado ko na magkakasundo kayong dalawa. Ang sabi naman niya. Papadudut, unang beses kong nakilala si Carlo nung maghatid ako ng pagkain kay Joey sa pawn shop kung saan sila nagtatrabaho. Bilang mga security guard at nang ipakilala siya sa akin ni kuya ko at nag-shake hands kami ay hindi niya kaagad binitawan ang kamay ko at grabe ang titig niya sa mukha ko. Medyo nahiya tuloy ako nang tuksuhin na kami ni Kuya Joey. Binitawan na rin ni Carlo ang kamay ko habang ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Mula nga noon, gumawa na ng paraan si Carlo para mapalapit siya sa akin. Nung una ayaw ko talaga siyang i-entertain kasi takot ako na magtiwala sa lalaki at pumasok ulit sa isang relasyon. Takot akong umasa at masaktan. Pero si Kuya Joey na rin ang naging tulay para kahit papaano ay unti-unti ko maibigay ang puso at tiwala ko kay Carlo. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin. Lalo na at pinaramdam niya sa akin na tinanggap niya ang kapansanan ko. Nahiya kasi ako na makipag-date sa kanya noong una dahil alam kong pagtitinginan lamang kami ng mga tao sa paligid nang dahil sa maliit na kanang pa ako. Gwapo pa naman si Carlo at marami ang mag-iisip na hindi kami bagay sa isa't isa. Pero sa tuwing magkasama kami ni Carlo, gusto niya na palaging hawak ang kamay ko o nakakbay siya sa akin. Gusto niyang maramdaman ko kung gaano siya kasaya na ako ang girlfriend niya, Papadudut. Papadudut, bago si Carlo ay may naging unang boyfriend na ako noon. Sobrang minahal ko siya at sineryoso. At akala ko ay ganun din siya sa akin. Nagsimula nga akong bumuo ng mga pangarap para sa aming dalawa. Umasa na ako na kami talaga hanggang sa huli dahil nararamdaman ko naman na mahal niya rin ako. Pero nang ipakilala niya ako sa mga magulang at kapatid niya ay biglang nagbago ang lahat. Nanlamig siya sa relasyon namin hanggang sa tuluyan na siyang hindi nagparamdam. At alam ko na ang kapansanan ko sa kanang paa at pagkakaroon ng saklay ang dahilan kung bakit bigla na lang niya akong iniwanan. Yun ang dahilan kung takot ako na makilala ang mama ni Carlo, Papadudut. Natatakot ako noon na baka bigla na lamang ding magbago si Carlo at mapag-isip niya na hindi pala kami bagay talaga. Na baka hindi rin ako matanggap ng mama niya at maging dahilan yon para hiwalayan niya ako. Solong anak pa naman siya ng mama niya at sigurado ako na hindi nito gugustuhin na mapunta si Carlo sa isang babaeng may kapansanan na kagaya ko. Siyempre, hindi ko yon sinasabi kay Carlo. Gumagawa lang ako ng iba't ibang dahilan para hindi ako makasama sa bahay nila sa tuwing yayayain niya ako doon.
Naniniwala naman siya na hindi ako pwede sa araw ng birthday celebration ng mama niya, lalo na at may pasok ako sa trabaho. Ilang beses ko pang tinanggihan ang mga imbitasyon niya noon. Kaya lang syempre, pwedeng maubos din ang mga dahilan na yon, kaya sa huli pumayag na ako na sumama kay Carlo para maipakilala na niya ako sa mama niya, Papa Dudut. Matagal ka namang pilay, Trisha? Bungad na tanong kaagad ng mama ni Carlo. Ma, saad pa ni Carlo. Nagtatanong lang naman ako kasi hindi mo sinabing pilay pala ang girlfriend mo, Carlo. Sabi pa ni tita. Hindi naman kayo nagtatanong noon, wika naman ni Carlo. Paano ko magtatanong? Hindi ka naman nagpapakita ng kahit anong litrato ninyong dalawa. Saka wala namang masama sa tanong ko, hindi ba Trisha? Baling sa akin ni tita. Carlos, ayos lang. Wala naman talagang masama sa pagtatanong ni tita. Bata pa po ako nang magkaroon ako ng polio, tita. Hindi rin po ako na ipagamot kaagad ng mga magulang ko noon, kaya tuluyan na po ako napilay. Tugon ko. Di ba namamana yan? Paano kung magkaroon din kayo ng anak ni Carlo na kagaya mo? Pilay o maliit ang mga paa? Di ba magiging abnormal din siya? Magkakaroon pa ako ng abnormal na apo, wika niya. Ma, hindi abnormal si Trisha. Oo, pilay po siya pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya normal, wika naman ni Carlo. Hindi rin po namamana ang sakit na polio. Kaya wala po kayong dapat na alalahanin, dagdag ko pa. Siguraduhin mo lang kasi ayoko magkaroon ng apo na may kapansanan, sabi pa nito. Papa Dudut, sa unang beses na nakilala ko ang mama ni Carlo, naramdaman ko kaagad na hindi ako gusto nito para kay Carlo sa paraan ng mga tingin, pakikipag-usap. At pag-uusisa niya sa akin, alam kong pinaparating niya na hindi kami bagay ni Carlo. Nang may ihatid ako ni Carlo sa bahay namin ay humingi naman siya ng pasensya sa akin at sinabi niya na ganoon lang daw talaga ang mama niya. May pagkasuplada at mataray sa unang beses na makikilala nito ang isang tao. Pero sigurado naman daw siya na nagustuhan ako ng mama niya. Hindi ko sinabi sa kanya pero sigurado rin ako na kabaliktaran noon ang totoong nangyari. Papa Dudut, sa mga sumunod na beses na pagkikita namin ng mama ni Carlo ay walang pagbabago sa naging paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Palaging masungit o matalim ang mga tingin. Hindi ko natuloy napigilan ang sabihin kay Carlo ang tungkol doon. Sinabi ko sa kanya na alam ko naman na hindi talaga ako gusto ng mama niya. At natatakot ako na mawala siya sa akin ng dahil doon. Papa Dudut, nangako si Carlo na kailanman ay hindi siya mawawala sa akin. Mahal niya raw ako at wala siyang pakialam sa sasabihin o iisipin ng ibang tao. Kaming dalawa lang raw ang magkasama at bubuo ng isang pamilya, kaya hindi siya makikinig sa ibang tao. Kahit pangaraw paghiwalayin kami ng mama niya ay hindi siya susunod. At tutuparin niya raw ang pangako niya na ako lang ang babaeng mamahalin niya. Nagawa niyang patunayan yon sa akin nang makalipas ang 1 taon. Pinakasalan niya ako at nagkaroon kami ng 3 anak. Papa Dudut, masasabi ko na napakaswerte ko sa asawa kong si Carlo kasi buong puso niya akong tinanggap bilang asawa niya. Minahal niya ako at kailanman ay hindi sinaktan. Kahit nung magkasintahan pa lamang kami, wala siyang ibang pinaramdam sa akin. Kung hindi puro pagmamahalang. Kahit pa nga sinusungitan ako ng mama niya, gumagawa siya ng paraan para maipagtanggol ako. Siyempre ayaw naman niyang mabastos ang mama niya. Kaya pinakiusapan na lang din niya ako na pagpasensyahan ito kasi tumatanda ng araw. Hindi ko talaga akalain na darating ang araw
na magpapakasal kami ni Carlo, Papa Dudut. Magkasama pa nga kami ni Carlo nang ipaalam niya yon sa mama niya. At grabe ang naging pagtutol nito. Ilang beses tinanong ng mama niya kung sigurado na raw ba si Carlo sa desisyon nito. Kung sigurado na raw ba ito na pakakasalan ng isang kagaya ko. Doon na nagsalita si Carlo sa kauna-unahang pagkakataon. Mahinahon ang boses niya nang sabihin niya sa mama niya na walang mali sa akin. Mahal niya ako at pakakasalan niya ako sa ayaw at sa gusto ng mama niya. Naluha ako noon dahil mas naramdaman ko na mga oras na yon ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Sa kabila nga ng labis na pagtutol ng mama ni Carlo sa kasal namin, tinuloy pa rin ni Carlo ang pagpapakasal sa akin. At bumukod na nga kami ng bahay. Umupa kami ng bahay na hindi kalakihan pero sapat lang sa pamilya na plano naming buuin. Ilang taon nga ang lumipas ay nabigyan nga kami ng 3 anak. May sarili na ring pamilya noon si Kuya Joey at ng mga panahon na yon, wala na akong mahihiling pa kasi masasabi ko na sa wakas, natagpuan ko na sa piling ni Carlo ang totoong pagmamahal. Pareho naming pinagsusumikapan na maibigay ang pangangailangan ng aming mga anak. Kaya lang, Papa Dudut, dumating ang panahon na kinailangan naming dumaan sa isang matinding pagsubok. Nagkaroon ako ng sakit sa bato at naoperahan. Dahilan yon para mahinto ako sa pagtatrabaho. Nagkasakit din noon ng hika ang bunso naming anak, kaya may mga gamot and vitamins kami na kinailangang bilhin para sa kanya. At ang lahat ng gastusin na yon para sa aming pamilya ay sinalo ng asawa kong si Carlo, Papa Dudut. Nang huminto ako sa trabaho ay nag-guilty talaga ako noon. Pakiramdam ko ay wala akong silbi na ilaw ng tahanan noon. Walang silbi para sa asawa ko. Kaya naman may mga oras na nakikita ako ni Carlo na umiiyak sa kwarto namin. At dahil kilala ako ng asawa ko ay hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya ang dahilan. Niyayakap niya lamang ako at sinasabi niya na wala akong dapat na alalahanin. Dahil siyang padre di pamilya, hayaan ko raw na gampanan niya ang papel niya sa buhay namin na pamilya niya. Papa Dudut, ayoko talaga na malayo sa amin ang mga bata si Carlo. Kung ako lang ang magdedesisyon, hindi ko siya papayagan na ma-assign sa Tarlac. Pero alam ko rin na mas kailangan namin ng pera lalo na para sa mga anak namin na noon ay sabay-sabay nang nag-aaral. Ayaw naman naming humingi ng tulong mula sa mama ni Carlo. Ayaw naming iasa sa ibang tao ang pangangailangan ng pamilya namin. Magtutulungan kaming mag-asawa sa abot ng aming makakaya. Kaya lang ay panibagong pagsubok ang dumating sa buhay ko noon. Nagkaroon ng gulo at nakawan sa pinagtatrabahuhan na pawn shop ng asawa ko. Nabaril at napatay ang asawa kong si Carlo dahil sa pangyayaring yon. Sa unang mga araw ng burol ng asawa ko, hindi pumunta ang biyenan ko hanggang sa dumating siya sa bahay at hindi ko inaasahan ang sasabihin niya sa akin noon. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Malumanay ang boses niya. Ayos lang po. Naiintindihan ko po. Pigil ang mga luha ng wika ko. Kumain ka na ba? Basag ang boses na tanong ni Mama na nagpaiyak na rin sa akin. Ma, sorry po. Sorry. Pag-iyak ko. Bakit ka nagsasorry? Tanong niya. Kasi kasalanan ko po kung bakit nangyari to kay Carlo. Wika ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Trisha. Wala kang kahit na anong naging kasalanan. Alam ko na naging mabuti kang asawa sa anak ko. At saksi ako doon kahit na hindi maayos ang pakikitungo ko sa iyo. Trisha, pasensya ka na sa akin ha.
lalo na sa mga naging pagtrato ko sa iyo noon. Ang sabi pa ni Mama. Hindi po kayo galit sa akin? Tanong ko. Hindi. Walang dahilan para magalit ako sa iyo. At sa totoo lang ay nung isang araw bago mawala si Carlo, tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin kung gaano niya ako nami-miss at kung gaano niya ako kamahal bilang mama niya. At hindi lang yun, Trisha. Nang gabi na yon ay sinabi ni Carlo kung gaano siya kaswerte na ikaw ang napangasawa niya. Tugon niya. Tinawagan niya rin po kayo? Tanong ko pa. Oo, sinabi rin niya sa akin lahat ng mabubuting katangian na meron ka. Yung magagandang bagay tungkol sa iyo na pilit kong binabaliwala, Trisha. Trisha, alam ko naman na hindi pa huli ang lahat mula ngayon ay kahit nawala ng anak kong si Carlo, ituturing pa rin kitang bahagi ng buhay ko. Kayo na mga apo ko. At sana'y ganun ka rin sa akin. Sana'y mapatawad mo ako sa lahat ng hindi magandang pakikitungo ko sa iyo. Tugon niya. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, Ma. Dahil kahit kailan po ay hindi nawala ang respeto ko sa inyo bilang nanay ng lalaking minahal at pinakasalan ko. Salamat at sa wakas po ay tinanggap niyo na rin po ako para kay Carlo. Salamat po, Ma. Wika ko. Papadudot, bago pa umalis si Carlo sa bahay para magtrabaho sa Tarlac. Ilang beses ko pa siyang kinausap kung hindi na ba talaga magbabago ang isip niya. Kailangan niya ba talagang tanggapin ang pagtatrabaho ng malayo sa amin? Pero sa huli hindi na rin siya nagpapigil. Malaki rin kasi ang tinaas ng sweldo niya. Libre ang boarding house nila doon, tapos may transpo at food allowance pa na madalas niyang hindi ginagastos para maidagdag sa ipapadalang pera sa amin. Palagi naman siyang tumatawag sa amin para kumustahin kami at umuuwi siya ng isang beses sa 2 buwan. Mahal din kasi ang pamasahe kaya mas pinili na lamang namin ang magtipid. Naalala ko pa yung huling gabi na nakausap ko si Carlo, Papadudot. Binilinan niya ako na palaging iingatan ang sarili ko at ang mga bata. Sinabi niya rin noon kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya kaswerte na ako ang napangasawa niya. Naiyak nga ako sa pag-uusap namin na yon. Hindi ko alam pero iba na ang pakiramdam ko ng gabi na yon. Kaya sinabi ko rin lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Nagpapasalamat ako kasi dumating siya sa buhay ko. Nagpapasalamat ako kasi minahal niya ako ng totoo. Papadudot, nang makatanggap ako ng tawag mula sa pinagtatrabahuhan ni Carlo at malaman ko ang nangyari sa kanya ay muntik na akong himatayin ng mga oras na yon. Mabuti na lang at nasa bahay si Kuya Joey. Kaya nagawa niya akong alalayan. Ayoko pa ring maniwala, sa totoo lang ang sinabing yon ng katrabaho ni Carlo. Hanggang sa unang gabi ng burol ng asawa ko. Pilit akong nagpapakatatag kahit gusto ko nang maglupasay sa tindi ng hinagpis na nararamdaman ko. Pinilit kong magpakatatag para sa mga bata dahil ayokong makita nila akong pinanghihinaan ng loob. Ako na lang ang makakasama nila kaya kailangan na makita nilang nagpapakatatag ako para sa kanila. Sigurado rin ako na yon ang gustong makita sa akin ni Carlo. Papadudot, ang hindi ko talaga inaasahan ng gabi na yon ay ang pagyakap na ginawa sa akin ng mama ni Carlo. Ang akala ko talaga noon ay puro galit at sumbat ang ibibigay niya sa akin. Akala ko ay sisisihin niya ako sa pagkamatay ng asawa ko. Dahil sa totoo lang ay may parte sa akin ang sinisisi ko, ang sarili ko dahil sa pagkawala ni Carlo. Inisip ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya nawala. Pero hindi yon ang pinaramdam ng biyenan ko. At napagtanto ko noon na sa huling sandali ay gumawa ng paraan ng asawa ko para magkaayos kami ng mama niya.
Papa Dudut, ngayon ay nasa poder na kami ng mama ni Carlo. Nagtatrabaho na ulit ako at nagtutulungan kami sa mga gastusin. Hanggang sa mga oras na ito, ramdam ko na binabantayan pa rin kami ni Carlo at gusto kong ipakita sa kanya na kailanman hindi mawawala ang pagmamahal ko. Kaya hindi na ako muli pang nag-asawa. Kahit na nga may mga sumusubok na manligaw sa akin. Salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat ko. At sana ay nakapag-iwan ito ng inspirasyon sa ating mga kaistorya. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Trisha. Maraming salamat Trisha sa pagsulat dito sa aking YouTube channel. Sa totoo lang ay kahanga-hanga ang naging katatagan mo sa mga hirap na pinagdaanan mo sa buhay. Hindi biro ang lumaki na napapalibutan ng mapanghusgang mga tao. Yung makakarinig ka ng iba't ibang klase ng pang-aalipusta mula sa kanila. Pero naniniwala naman ako na naging daan yon para lalong tumatag ang loob mo. At naging daan din si Carlo para mas ma-appreciate mo ang sarili. Mas tinanggap mo ang kapansanan mo at kung sino ka talaga. Dahil na rin sa pagmamahal na pinaramdam sa iyo ng asawa mo. At oo, hindi kayo nabigyan ng mas mahabang oras na makasama ang isa't isa. Pero naniniwala ako na kung nasaan man si Carlo ngayon ay masaya siyang nakikita na maayos ang kalagayan ninyo, ng mga anak ninyo kasama ang iyong biyenan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Para po yun sa mga nakakatakot na mga kwento. At ang Papa Dudut family naman na kung saan ay meron po kaming weekly mga pa-promo para sa inyo. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.